Yo mga kasangga, ngayong araw ay magbibigay tayo ng Lasota vaccine. At para saan nga ba tong bakuna na to? At bakit nga ba kailangan mo nang bigyan ng B1B1 bago bigyan ng Lasota? Magdi-disinfect din tayo ng kulungan dahil maglilipat tayo ng sisiw mula sa brooder papunta sa grower. Kung napapansin nyo mga kasangga, no, malalaki na yung sisiw na nilagay natin dito sa brooder kaya kailangan na natin silang malipat sa grower. Ang edad ng mga sisiw natin na yan ay 6 weeks no, pero usually 4 weeks pwede nyo na silang ilipat sa grower, pero tayo nag-extend dahil nga malamig. Pero bago natin malipat tong mga sisiw natin, kailangan muna nating i-disinfect at linisin yung kulungan dahil medyo may mga ipot at madumi na rin para hindi pagmulan ng sakit. Pagkatapos nating walisin, no, i-disinfect natin at lilinisin natin ang kulungan gamit itong pressure washer. Dati mga kasanggano, sprayer yung ginagamit ko yung nakabote tapos hose lang lilinisin ko ng ganun. Kaya lang yung mga singit-singit hindi nalilinis. Pero dahil sa pressure washer, dumali yung buhay kasi ang dali nang malinis. Pati yung mga sulok-sulok saka yung mga ipot na nakadikit sa mga kahoy. Naku Diyos ko, napakadaling matanggal. Sobrang laki talaga ng tinipid sa oras, pinadali yung paglilinis natin ng kulungan, pagdidisinfect, at kahit paglilinis ng kotse at motor, pinadali na rin dahil sa pressure washer na to. Ang lupit lang talaga. Hindi to sponsor mga kasangga ha, pero nabibilib lang ako kasi nga 1,500 pesos lang ang bili ko dito. Pero ang lakas niya. Nice! Pagkatapos niyan, ito na yung naging itsura, nagmukha siyang bago na wala yung mga nakadikit na ipot sa sahig, pati yung mga alikabok sa paligid na wala din. Medyo marami akong bibigyan ng lasota, kaya ang gagawin natin, ikukulong ko muna sa cage tong mga to, para hindi ako huli ng huli mamaya. Huli, patak, mahirap. So, mauubos yung oras, meron lang ako 2 hours sa pagbabakuna, kaya ang gagawin ko, hulihin ko sila para patak na lang ng patak. Alam nyo mga kasanggana, ito talaga yung isa sa mahirap sa pagbabakuna, no? Pagka malalaki na yung mga sisiw mo kasi nagliliparan tapos nagtatakbuhan. Pero okay lang sa akin yan, no? Kesa naman mga nakayuko sila at may mga sakit. Dito nga mga kasangga, nagkamali ako, no? Mali ako ng diskarte. Dapat pag nilipat ko sila dyan sa kulungan ng dog cage, no? Nabakunahan ko na sila. Nangyari, nililipat ko sila nang wala pang bakuna. Kaya ang nangyari, no, babakunahan ko sila sa labas tapos ililipat ko sila dun sa grower house. Ang binibigay po natin bakuna dito ay Lasota. Ano nga ba ang Lasota, no? Para sa nito? Ang Lasota, no, ito yung sumunod sa B1B1, no? Bakit ba kailangan munang bigyan ng B1B1 pagkatapos ay bibigyan ng Lasota? Ang B1B1 at Lasota po, no, parehas lang po ang nilalabanan niyang sakit, no? Ang Newcastle diseases. Ang Newcastle disease po, no, ay isa sa pinakadelikadong sakit ng manok po. Kayang umubos ng isang manukan sa loob lang ng isang linggo. Mabilis din ito kumalat at isa pa, wala pong gamot para dito. Kaya sobrang importante na magbibigay tayo ng bakuna. Ang B1B1 po, ito po ay mahinang strain na binibigay sa day 1 hanggang day 7 ng sisiw, no? Mahina lang po tong strain na to kaya kayang-kaya ng immune system ng sisiw. Ngayon, ang Lasota naman, ito po ay parang booster shot. Kung nagka-COVID ka na before, nagpabakuna tayo, 'di ba? Merong unang shot tapos pangalawang shot. Ito yung booster shot, yung Lasota. Mas malakas tong strain na to, no? Pero dahil nga nagbigay ka na ng B1B1 before, kaya na ng immune system ng sisiw mo yan dahil medyo pamilyar na siya. Kaya yan ang dahilan kung bakit laging nauuna ang B1 bago ang Lasota. Kadalasang date naman binibigyan Lasota, no? 21 days pataas. Ito yung natirang bakuna, ililibing natin. Hindi na to pwede. So, ito naman, masyado silang malalaki kaya ililipat ko dun sa mga ka-size nila. Ano luto mo lang? Ha? Ano luto mo? Mamun. Mamon? Oh, mamun. Sarap ulam natin, mamon. Galunggong yan eh. Ito ang ulam namin. Yay! Pritong galunggong, saka ano pa?
Pansit. Pansit. Pansit Canton, no? Pansit. Ayos. Napagod ako eh. Sakto.